Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang ibinalita ni Professor Clarita Carlos. Isa po siyang UP professor. Ayon sa kanya, according po sa CHED, out of 25,000 graduates this year, graduates na survey, only 3,000 landed a job, crisis defined. Nakaka-alarma po ito kasi every year marami pong gumagraduate sa kolehiyo, vocational schools, graduate schools, ang hindi makapaghanap ng trabaho. So we have around 22,000 jobless na mga graduates. Kung totoo yun, according po ito sa CHED na inulat ni Professor Clarita Carlos. Ano bang mangyayari dito sa kanila? Iba siguro magnakaw o gagawa ng krimen para makasurvive. Yan po ang ating pag-usapan sa video na ito. Kung bago lang kayo sa aking channel, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Sa ulat ng CHED, out of 25,000 graduates surveyed, only 3,000 landed jobs. Crisis defined. Ito po ang sabi ni Professor Clarita Carlos. Alam niyo guys, kahit ako nang time na-graduate ako way back 1999, ilang buwan din ako walang trabaho. May nakita po akong trabaho, contractual pa. Ang liit ng sahod, especially wala ka pang experience. At nandito pa ako sa probinsya, sa Bacolod City, Negros Occidental, ngayon NRI. Why? Because sobra ang supply ng graduates sa mga job opportunities na available sa isang lugar, kahit sa Metro Manila pa. Karamihan po ng mga employer, sorry to say, maliban po sa mamabuti, ay ini-exploit po ang mga newly grads kasi tatanggap po ito ng trabaho, hindi magrereklamo kahit sobrang baba ang sahod or below minimum wage. At saka dito guys, nakikita ko, maliban pa po sa sobrang maraming graduates, sobrang taas ng mga qualifications at expectations, educational attainment, job description, pero ang trabaho naman ay hindi naman mismatch sa tinapos ng isang graduate. For example, dishwasher, nakita ko dapat college graduate. Pwede naman gawin niya ng elementary graduate or even high school. Okay? Iba, meron pang pleasing personality. How about pangit or mataba? Hindi ma-pleasing ang personality physically. Hindi sila matatanggap sa trabaho. Yun po ang nangyayari sa atin dito sa Pilipinas. Maliban po sa marami ang graduates, ay overpopulation na po tayo. Hindi natin masisisi kung marami po tayong kababayan na pumupunta sa ibang bansa, na try their luck doon. Kasi dito wala talagang opportunity para sa kanila. Kung meron man, sobrang baba ng pasahod at kulang pa pangtusto sa araw-araw nilang gastusin sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Sa akin lang, siguro sa mga graduates, try to open up your horizon, learn new skills, or tsaga-tsaga lang muna sa mga trabaho kahit hindi po ito match sa inyong natapos na kurso. For a while, and then kung makagain kayo ng experience, that's the time that you apply for a job na related sa inyong course na natapos o magnegosyo kayo kung kaya nyo. Yun lang po guys, maraming salamat po. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po. I know ang Pilipinas may pag-asa pa ito ma-improve ang ating economy. Kailangan lang talaga disiplina at less corruption or mangyari. Magtulungan po tayo. Thank you sa panonood. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys. I love you all. Thank you for watching.